Sa ilalim ng maputlang kalangitan na may mahinang ulap at pagbagsak ng maliliit na butil, nakatayo ang matayog at marangyang gusali ng Shaolin. Sa harap ng mga tarangkahan at gusali ng Shaolin, nagtipon ang maraming tao na galing sa iba't ibang panig, nakasuot ng iba't ibang uri ng kasuotan, na lahat ay puno ng gulat at hindi makapaniwala sa kumakalat na balita. Nagkatinginan sila at nagbulungan, at sa kanilang isipan at usapan ay inilarawan nila ang sabi-sabi tungkol sa pagtatangka ng pagbawi at pagkuha sa Shaolin bilang isang bagay na lubos na kahibangan at walang katotohanan, bagamat batid nila na ang taong tinutukoy ay ang young leader of the Heavenly Demon Divine Cult, ayon pa rin sa kanila ay labis na ito at hindi nakatanggap-tanggap na gawain. Sa malawak na daan patungo sa loob ng bakuran, nakatayo sa gitna ang isang lalaking, habang sa kanyang harapan ay mabilis na papalapit ang isang karwaheng hinihila ng dalawang matitibay na kabayo, buong tapang at matatag siyang tumayo upang harangan ang daan at malakas na sumigaw ng utos na huminto agad, habang ang ingay ng mga paa ng kabayo at gulong ng karwahe ay biglang bumagal at tila maghihinto na. Ipinapakilala niya ang kanyang sarili, sinabi niyang siya si Han Qiang, ang pinakamahusay na guro ng sining ng pakikipaglaban mula sa Indestructible Fist Sect, na isa ring kalyadong samahan ng Shaolin. Idinugtong niya ang kanyang tiyak na kahilingan, nais niyang makaharap at makausap mismo ang young leader of the Divine Cult, at hindi siya aalis hanggat hindi ito natutugunan. Mula sa tabi ng karwahe, kalmado ngunit matigas ang ekspresyon ni Dumpil, habang malinaw niyang iniutos sa nakaharang na si Han Qiang na umalis at lumisan agad sa kanilang dinadaanan. Malakas at matigas ang boses ni Han Qiang, habang ipinapahayag ang kanyang pasya. Alam niyang patungo sila sa Shaolin, at bagamat hindi niya batid ang tiyak na layunin nila, hindi niya maaaring hayaan na makadaan lamang sila ng walang pasubali bilang isang taong lumaki at tinuruan ng samahang ito. Idinugtong pa niya ang kanyang tiyak na kahilingan na lumabas at humarap ang young leader of the Divine Cult upang ipaliwanag ng buo at malinaw ang kanyang tunay na hangarin at dahilan ng pagdating. Mula sa loob ng karwahe, dahan-dahang sumilip sa bintana si Sandrine, habang sinabi niya na ito na ang ikasampung pagkakataon na may humaharang sa kanila, at napakarami at patuloy pa ang mga taong pumipigil sa kanilang dinadaanan, na tila hindi na matatapos ang kanilang paghihirap sa paglalakbay. Sa loob ng karwahe, nakaupo si Sorayang nang nakakros ang mga braso, habang sa kanyang tabi ay naroon sina Gogo at ang Hua na tahimik na nakaupo. Nakatingin si Sandrine sa labas, habang nagbahagi siya ng kanyang obserbasyon. Sinabi niyang napakabilis at madali lamang ang paglalakbay mula sa Zhujiang patungong Dengfeng County, ngunit pagdating sa pagtungo sa Mount Song kung saan naroon ang Shaolin, ay tila lalong nagiging mahirap, mabagal, at puno ng hadlang ang bawat hakbang nila. Ipinaliwanag ni Sorayang na dahil kumalat na sa buong lugar ang sabi-sabi at alingaw tungkol sa kanilang pagdating at layunin, tiyak na gagawin ng mga tao ang lahat, anuman ang mangyari, upang pigilan, harangan, at hindi sila payagang makarating sa kanilang patutunguhan. Tumingin ng malalim si Sorayang, habang napagtanto niya ang tunay na bigat ng sitwasyon, sinabi niya na ang ganitong pangyayari ay nagpapakita lamang kung gaano kalawak, kalakas, at malalim ang impluwensya at kapangyarihan na hawak ng Shaolin sa buong mundo ng Merem, at kung gaano karami ang sumusunod at nagtitiwala sa awtoridad nito. Ipinahayag ni Sandrine na sa kabila ng dami ng hadlang, nagawa pa rin nilang makarating sa lugar na ito nang hindi nasasangkot sa anumang malubhang labanan at tunggalian. Idinugtong niya na tiyak na dahil ito sa tulong at kakayahan ng Tiger King at Goldie na nagbigay ng proteksyon at mabilis na paglalakbay. Sa labas, lumitaw ang dalawang kahangahangang nilalang na naglalakad ng matatag at puno ng kapangyarihan, ang Tiger King na may matatalim at nagliliyab na pulang mata, habang si Goldie naman ay may kakaibang kulay ng mga mata, ang isa ay kulay asul at ang isa naman ay kulay lila, na naglalabas ng mahiwagang liwanag sa paligid. Ang kanilang paglakad ay nagdulot ng pagyanig sa lupa at paglitaw ng mga kulay na usok. Nakita ni Han Qiang ang dalawang nilalang at hindi niya mapigilan ang kanyang matinding pagkamangha, nanlalaki ang kanyang mata, at tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa kanyang isip ay napagtanto niya na ang mga ito ay walang iba kundi ang mga sugo at tagapaghatid mula sa ilalim ng lupa, na tanging ang Yama Demon lamang ang may kakayahang paamuhin at pamunuan. Habang ang dalawang nilalang ay patuloy na naglalakad ng diretsyo patungo sa kanya sa bitik-bitik na lupa, napaatras ng bahagya si Han Qiang at tila natakot. Sa kanyang pagtatangka ay tinanong niya kung ang pagpapakita ng mga ganitong mababangas na hayop ay isang uri ng pagbabanta at pananakot sa kanila, at ipinarating niya ang kanyang matapang na hamon,
Nagtanong siya kung bakit tila takot itong makaharap siya ng mag-isa at walang kasama. Lalong nagulat at nawala ng lakas ng loob si Han Qiang, habang nakatitig sa nagliliyab na mga mata ni Goldie, nanginginig ang kanyang kamay at tila hindi makapagsalita ng maayos, habang pilit na binabanggit ang dalawang nilalang, na tila hindi na niya alam kung paano pa siya makakapagtanggol sa kanyang sarili. Kasabay nito ay sunod-sunod na pinakawalan ni Han Qiang ang kanyang suntok na lumikha ng matinding alon ng kislap ng chi na tumatama sa mukha ni Goldie, habang sumisigaw ng utos na umatras na ang nilalang. Ngunit nakatitig lamang si Goldie kay Han Qiang, habang nakangiti sa kanyang na may pangungut siya sa kanyang ginawa. Habang nakakuyom ang kanyang kamao sa harap, puno ng pawis at pagkalito ang kanyang mukha, sa kanyang isip ay inamin niya na ang kanyang ginamit na suntok ay ang pinakamalakas niyang pamamaraan, na kayang dumurog at wasakin kahit pinakamatibay na malaking bato, ngunit hindi niya maunawaan kung bakit tila walang naramdaman at hindi natitinag kahit kaunti ang ganitong nilalang. Sa isang iglap, mabilis na inilunsad ni Goldie ang kanyang paa at ibinagsak ito ng malakas sa dibdib ni Han Qiang, napaurong at napahandusay si Han Qiang sa lupa, habang napasigaw sa gulat. Kasabay nito ay muli nang umusad ang karwahe, habang umiikot ng mabilis ang mga gulong nito sa lupa at lumilikha ng usok at alikabok sa paligid. Sa gitna ng maalikabok na daan, nakaupo si Han Qiang sa lupa, habang ang kanyang mukha ay napuno ng matinding pagkagulat. Sa kanyang likuran ay nakatayo ang maraming nakapaligid na tao, lahat sila ay tahimik at hindi makapagsalita, nakatitig lamang sa kanya at tila hindi rin makapaniwala sa mabilis na pagkatalo ng isa sa pinakamalakas na mandirigma ng Indestructible Fist Sect. Sa likuran nila, patuloy na naglalakad ng matatag at walang pag-aalinlangan ang Tiger King at si Goldie, habang sumilip pa kay Han Qiang ang Tiger King sa kanyang na may babala, habang sa di kalayuan ay makikita na ang matataas na tore at pulang pader ng Shaolin Temple. Sa ibang tagpo, sa ilalim ng madilim at maulap na kalangitan kung saan makikita ang mga sanga ng puno at dahan-daang pagbagsak ng nyebe, nagkaroon ng maikling pagpapalitan ng kumpirmasyon. Tinanong ni Gang Yachi kung iyon nga ba mismo ang sinabi ng taong pinagkukunan nila ng balita, at agad namang sumagot ng may katapatan at katiyakan ang tauhan na iyon nga ang tiyak na impormasyong natanggap niya. Ibinahagi ng tauhan ang kanyang pagdududa, sinasabing ibinigay nila ang lahat ng kanilang lakas, katapatan, at pagpapakahirap para sa young leader. Ngunit tila wala naman itong balak na suklian at gantihan ang kanilang ginawa. Idinugtong pa niya na ang lahat ng paghihirap at pagsubok na kanilang pinagdaanan ay dahil lamang kay Sorayang, kaya naman ang buong pananagutan ay dapat na mapunta at manatili sa kanya. Tumingin ng diretso si Gang Yachi, na may matatag na ekspresyon at walang pag-atubili sa kanyang mukha. Malinaw at tiyak niyang ipinahayag na ang lahat ng ito ay nasa kanya, at siya ang ganap na tumatanggap at nag-ako ng buong responsibilidad sa lahat ng nangyayari at mangyayari pa lamang. Nanlalaki ang mga mata ng tauhan, at bahagyang nakabuka ang kanyang bibig dahil sa matinding pagkagulat. Habang naririnig ang sinabi ni Gang Yachi, tila hindi makapaniwala sa narinig niyang pag-ako ng responsibilidad. Malinaw at tapat na ipinahayag ni Gang Yachi na siya mismo ang lumapit at nag-alok ng pagkakaisa at alyansa, kaya't sa kanya nagmumula ang pagkakamali kung bakit napasok sa ganitong mapanganib na kalagayan ang House Sect. Agad namang tumutol at pinigilan siya ng tauhan, sinasabing huwag niyang isipin iyon at wala siyang ginawang mali at labag sa tama. Nakatitig lamang si Gang Yachi ng diretsyo sa ibaba, habang tahimik na nagmuni-muni. Sa gitna ng nagbabagong panahon at maulap na kalangitan, ipinaliwanag ni Gang Yachi na bagamat marami na sa kanilang mga kasamahan ang nasawi at hindi maganda ang kalagayan ng samahan, siya naman ay puno ng kagalakan at kasiya siyang damdamin bilang tagapagmana ng House Sect. Nagtanong ang tauhan kung ano ang dahilan ng ganitong pakiramdam sa kabila ng lahat ng paghihirap. Inilahad ni Gang Yachi ang kanyang dahilan, ang mismong young leader of the Heavenly Demon Divine Cult, ang kinatatakutan ng buong mundo ng Murem, ay kinailangan at nagtiwala sa kanya. Idinugtong pa niya na dahil sa kanya at sa kanyang tulong, nagawang isa katuparan ni Sorayang ang lahat ng kanyang mga layunin at gawain, at ito ang pinakamahalagang bagay na maipagmamalaki niya. Ibinahagi niya ng may pagpapahalaga na ang young leader ay hindi lamang kumikilala sa kanyang kakayahan at husay sa pakikipaglaban, kundi pati na rin sa kanyang pagkatao at katapatan. Ipinaliwanag niya na dahil higit siyang pinagkakatiwalaan ni Sorayang kaysa sa sinuman, kaya naman sinabi nitong hindi ito makikialam sa kanyang gagawin. Idinugtong pa niya na buo rin ang kanyang tiwala sa kakayahan ni Sorayang,
at dahil sa ganitong pagtitiwala sa isa't isa ay hinding-hindi niya ito bibiguin at iiwan sa gitna ng laban. Matatag ang kanyang tingin, walang takot, at puno ng determinasyon, sinabi niya na para sa kapakanan ng House Sect at bilang ganti sa malaking tiwalang ipinagkaloob sa kanya ni Sorayang, gagawin niya ang lahat at tiyak na malalampasan niya ang anumang pagsubok at hamon na darating. Habang dahan-dahan nang bumangsak ang ulan sa paligid, inilabas ni Sorayang ang isang piraso ng papel at maingat na ibinigay ito sa kanyang tauhan. Sinabi niya na sa loob ng ilang panahon ay hindi na siya makakapag-ugnayan at makakapag-usap ng direkta sa young leader, kaya naman isinulat na niya rito ang lahat ng kanyang balak na gawin pati na rin ang mga posibleng mangyari at kahihinatnan, at inutusan ang kanyang tauhan na ibigay ito ng buo kay Sorayang. Tinanggap ng tauhan ang papel. Habang nakatingin ng may pag-aalala at pagtataka kay Gang Yachi, itinanong niya kung balak ba nitong harapin ang lahat at ituloy ang paglalakbay ng mag-isa lamang, nang walang kasama. Sa ilalim ng walang tigil at malakas na buhos ng ulan, habang nakaharap sa dilim, sa kanyang isip at malalim na pagninilay ay naisip niya na sa gitna ng digmaan at panganib, ang tanging tao na lubos na mapagkakatiwalaan ay ang sarili lamang. Nakarating na siya sa harap ng matataas at mararangyang tarangkahan ng Alliance Headquarters. Sa kabila ng malakas na ulan ay tumayo si Gang Yachi ng tuwid at malakas na ipinahayag ang kanyang pagkakakilanlan. Siya si Gang Yachi mula sa House Sect, at ang kanyang layunin ay dumating siya upang hilingin na makaharap at makausap mismo ang pinuno ng Righteous Heavenly Alliance. Nananatiling matalas ang kanyang tingin at walang bakas ng takot, muli niyang tinaas ang kanyang boses at iniutos na buksan agad ang mga tarangkahan. Lumipat ang tagpo sa tanyag at pinakakilalang Shaolin Temple, na kilala sa buong mundo ng Merm bilang sentro ng karunungan at lakas ng pakikipaglaban. Mula sa mataas na pwesto, makikita ang buong lawak at ganda ng Shaolin Temple. Sa magkabilang panig ng malawak na daan ay nagtipon ang napakaraming tao na nagmamasid at naghihintay sa mangyayari, habang sa gitna ay nakatayo ang isang tao at sa di kalayuan ay papalapit na ang karwahe. Nakatayo ng tuwid at may paggalang ang matipunong monghe na nakasuot ng kulay kahel na kasuotan at may mahabang kwintas ng malalaking bilog sa leeg, habang binanggit niya ang banal na pagbati na Amitabha, habang nakaharap sa karwahe. Itinaas niya ang kanyang magkabilang kamay sa tapat ng kanyang dibdib bilang tanda ng magalang na pagbati, at malinaw na ipinahayag ang kanyang pagbati sa lahat ng dumating mula sa Desir Realm. Ipinakilala rin niya ang kanyang sarili bilang si Jonggak, ang nakatalagang namumuno at tagapamahala ng Arhat Hall sa loob ng Shaolin. Mula sa loob ng karwahe, narinig ang matunog na paggalaw ng mga pinto at mekanismo. Dahan-daang bumukas ang mga pinto nito na lumilikha ng matinis na tunog. Sa gitna ng nagkukumpulang mga tao sa bakuran ng Shaolin, biglang namangha at hindi makapaniwala ang mga nakakita, ng lalaki ang kanilang mga mata, habang nagkukumpusalan sa isa't isa, napagtanto nila na ang taong darating ay walang iba kundi ang kinatatakutang Yama Demon, at sa wakas ay nagpasya na itong lumabas at ipakita ang kanyang sarili sa harap ng lahat. Napuno ng pagkamangha si Jonggak, habang nakatitig sa bagong lumabas sa karwahe. Sa kanyang isip ay napaisip siya kung gaano katikot at kapangyarihan ang taglay nito, at kung totoo nga bang kayang makamit ang tinatawag na Ultimate Demon Realm sa ganitong murang edad pa lamang ng taong iyon. Nakatayo ng matatag si Sorayang, habang sa kanyang isipan ay kinikilala ni Jonggak ang pambihirang lakas ni Sorayang, at napagtanto niyang kung hindi ang abot o ang mga dating matatandang pinuno ng Shaolin ang makakaharap dito, tiyak na mabibigo at matatalo ang sinumang susubok na humadlang. Dahan-daang lumapit si Sorayang kasama si Dampil. Itinanong ni Sorayang kay Jonggak kung siya nga ba ang namumuno at Arhat Hall Master na nabanggit kanina. Agad namang sumagot ng may katapatan si Jonggak, at tinanong din naman niya kung si Sorayang nga ba ang tinutukoy na young leader ng Heavenly Demon Divine Cult. Buong kalmadong tinititigan ni Sorayang ng diretsyo si Jonggak, malinaw at walang pag-aalinlangan niyang ipinahayag na siya nga mismo ang young leader Sorayang ng Heavenly Demon Divine Cult. Sa likuran nila ay makikita ang matatayog na bundok at luntiang gubat na nakabalot sa mahinang hamog. Sinabi ni Jonggak na nais niyang magtanong ng mahalagang bagay, at ipinaliwanag na dahil sa Nekari rating na nakakatakot na sabi-sabi, kailangan nilang alamin ang katotohanan ng maaga at maayos. Agad namang tumugon si Sorayang na nauunawaan niya ang kanilang pag-iingat at layunin. Sinabi ni Jonggak na magiging direkta siya sa kanyang sasabihin, at tinanong ng walang paligoy-ligoy kung ang pagdating ba ni Sorayang ay may layuning makipaglaban at makipagbakbakan sa Shaolin.
Ipinahayag ni Sorayang na hindi pa siya makapagbibigay ng tiyak na desisyon sa ngayon, at magpapasya lamang siya matapos ang masinsinan at tapat na pag-uusap. Dahil dito, napaisip si Jong-gak at itinanong kung maaari na niyang isipin na ang mga nakakatakot na sabi-sabi ay pinalaki lamang at hindi totoo. Walang pag-aalinlangan at seryoso ang tingin ni Sorayang at malinaw na tumugon na hindi totoo ang pag-aakala ni Jong-gak. Ang mga sabi-sabi ay hindi pinalaki, at may katotohanan ang mga ito. Nakakunot ang noo ni Jong-gak, tila hindi kaagad naintindihan ang sinabi, nanatili siyang tahimik at nagtatanong sa sarili kung ano ang tunay na ibig sabihin ng sagot ni Sorayang. Inulit at nilinaw ni Sorayang ang kanyang hangarin, darating siya upang kunin at angkinin ang Plaque of Shaolin. Sa kabilang banda, inamin ni Jong-gak na hindi niya lubos na maunawaan ang kaisipan at layunin ni Sorayang, at hiling niyang magbigay ito ng maayos na paliwanag upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan at labanan sa pagitan nila. Tumingin si Sorayang ng diretso kay Jong-gak, at ipinahayag na alam niyang lahat, na ang Shaolin Temple ang itinuturing na pinakamahusay at pinakadakilang samahan sa buong Jiangho, at ang pinakamatandang pinuno at haligi ng buong mundo ng Merm. Ibinahagi ni Jong-gak nang may katapatan at damdamin na higit pa sa sinuman ang kanyang pagmamahal at pagpapahalaga sa Shaolin, ngunit inamin din niyang hindi madali ang pagtalakay sa kung gaano kalawak at kalalim ang impluwensya at kapangyarihan ng samahang ito sa buong lipunan at mundo ng mga mandirigma. Sa likuran ni Sorayang, makikita ang mga mukha ng mga tagapagmasid, na nakatitig ng may seryosong ekspresyon. Ipinaliwanag ni Jong-gak na hindi ang sariling opinyon ni Sorayang ang mahalaga rito, kundi ang katotohanang iyan ang tinitingala at pinaniniwalaan ng karamihan. At sa loob ng daan-daang taon ay ginamit at pinangalagaan na ng Shaolin ang ganitong karangalan at kapangyarihan. Tumayo ng buong pagmamalaki si Jong-gak, habang ang sikat ng araw ay bumabalot sa kanyang katawan. Idineklara niya na kung gayon, ang Shaolin ay nagsisilbing parang araw na gumagabay at nagbibigay liwanag sa buong Orthodox Merm, ang sentro ng katotohanan at tamang landas para sa lahat. Nagsalita si Sorayang at sinabi niyang kung ganoon nga ang kalagayan at katayuan ng Shaolin, hindi nito maaaring takasan at iwasan ang buong pananagutan at responsibilidad sa lahat ng nangyayari sa paligid nito. Biglang lumakas ang hangin at lumikha ng mabilis na galaw sa paligid, habang buong lakas na isinigaw ni Sorayang ng puno ng diin ang kanyang tanong. Itinanong niya ng may matinding pagtutol kung ano nga ba ang ginawa at pinagkakaabalahan ng Shaolin sa lahat ng panahong ito, habang ang buong Orthodox Merm ay napapariwara at napapahamak sa ganitong kalagayan. Nakakunot ng malalim ang noo ni Jong-gak, nanlalaki ang kanyang mga mata, habang tila hindi agad makahanap ng tamang salita. Sa kanyang isip ay puno siya ng pagkalito at pagtataka sa biglaang pagtuligsa at matapang na pahayag ni Sorayang, at hindi niya alam kung paano tutugunan ang ganitong seryosong akusasyon. Puno ng matinding damdamin si Sorayang, habang nakaharap kay Jong-gak, ibinahagi niya ang nakalulungkot na katotohanan na laganap na ang katiwalian sa buong mundo. Ang lahat ay umuyukod at sumusunod lamang sa mga makapangyarihan, habang minamaliit, tinatapakan, at hindi pinapansin ang mga mahihina at walang kakampi. Idinugtong pa niya na kahit hindi niya lubos na alam ang mga nangyayari sa loob mismo ng Shaolin Temple, hindi nito maaaring itanggi, iwasan, o ipasa sa iba ang pananagutan, dahil sa kanilang pagpapabe at kawalan ng pagkilos, tuluyang napabayan at bumagsak ang buong Orthodox Merm. Ipinapaalala niya sa lahat ang nakaraan, ang 9 sects na dating itinuturing na pinakamataas na huwaran, tahanan ng katarungan, at pinakadakilang halimbawa ng kabutihan sa buong mundo ng Merm, ay hindi na katulad ng dati. Ipinahayag niya na ngayon ay nahila na ang lahat sa masasamang balak at panlilinlang ng pinuno ng Righteous Heavenly Alliance, at ang tanging iniisip na ng mga dating tagapagtanggol ng tama ay ang sariling yaman, kapangyarihan, at sariling kapakinabangan lamang. Kasabay nito ay dahan-daw ang pumapatak ang kanyang pawis mula sa gilid ng kanyang mata, habang walang salitang lumabas sa bibig ni Jong-gak. Puno ng diin na isinisigaw si Sorayang ang kanyang tanong na nakilala rin bilang Prince of the Demonic Path. Ipinahiwatig niya na kahit na mas makabubuti pa nga para sa kanilang panig kung tuluyang masisira at mawawala ng halaga ang Orthodox Merm, narito pa rin siya at lumilikha ng ganitong kaguluhan. Nais niyang malaman ng lahat kung nauunawaan ba nila ang dahilan kung bakit niya ito ginagawa. At kung alam ba nila kung bakit hindi niya hinahayaang mangyari ang ganitong kapakinabangan para sa kanyang sariling grupo. Ipinaliwanag niya na ang lahat ng kanyang ginagawa ay nagmumula sa pagkilala at pagtanggap na magkakaiba ang kanilang landas, paniniwala,
at kalikasan, hindi sila magkatulad ngunit parehong may puwang sa mundong ito. Idinugtong pa niya na kung tatanggapin ng lahat ang ganitong pagkakaiba at matutong mamuhay ng magkasama, tiyak na darating ang mga pagsubok at hadlang sa daan, ngunit naniniwala siyang sa ganitong paraan lamang nila makakamit ang tunay at pangmatagalang kapayapaan sa buong Zhongyuan. Sa loob, makikita ang napakalaking ginintoang Buddha, habang inihayag ni Sorayang ng may matinding diin at pagkadismaya na kung may paningin man sila ay tiyak na nakita na nila ang lahat ng nangyayari, at kung may pandinig man ay tiyak na narinig na rin nila ang bawat sigaw at balita tungkol sa pagkabulok ng lipunan, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi niya maunawaan kung bakit nananatili silang walang ginagawa, walang kilos, at tila nagpapabeya lamang sa kanilang tungkulin, habang ang boses ni Sorayang ay umaalingaw-ngaw sa buong tahimik na silid. Sa loob ng banal na bulwagan, nakaupo ng tahimik ang isang matandang monghe na nakaharap sa dakilang estatwa, habang patuloy na inihahain ni Sorayang ang kanyang mga tanong, itinanong niya kung napakahirap ba para sa kanila na tumayo, magsalita, at itama ang mga mali bilang kinikilalang Elder of Jianghu, ang pinakamatandang tagapangalaga ng daan ng mga mandirigma. Idinugtong pa niya na kung ang kapayapaan ng buong mundo ba ay hindi kailanman nasama sa mga layunin ng tinatawag na pusong Budista na sinasabing kanilang pinahahalagahan at pinagtatagumpayan. Kasabay nito ay ang ekspresyon ni Jonggak ay puno ng pag-aalala, at matinding pagmamakaawa, sa kanyang pagtitiis ay nakiusap siya ng mahina na maging maingat at magpigil na lamang sa mga sasabihin. Nakatingin si Jonggak ng masama kay Sorayang, binigyan niya ng babala si Sorayang na maging maingat at mag-isip muna bago magbitiw ng mga salitang maaaring magdulot ng lalong hidwaan, ngunit hindi nagpatinag si Sorayang, nanatili siyang nakaharap kay Jonggak ng walang takot at tinitigan ito ng diretsyo, itinuring niyang walang kabuluhan ang babalang iyon, dahil ayon sa kanya ay kitang-kita naman ng lahat kung anong uri ng mga tao sila, habang ang buong mundo ay nasa ganitong kalagayan ng pagkabulok at panganib, ang tanging inaalala pa nila ay ang kanilang sariling reputasyon at imahe sa harap ng iba. Itinanong ni Sorayang kung bakit hindi nila maunawaan ang kahalagahan ng pagbubukas ng mga tarangkahan ng kanilang templo at paglabas upang harapin ang mga hamon ng tunay na mundo. Sumagot si Jonggak na may pagpigil na may sarili ring mga suliranin at pagsubok na kinakaharap ang Shaolin, bilang tugon, nag-alok si Sorayang na kung ang mga problema ng Shaolin ay kasing lala at kasing bigat ng dinaranas ng buong Orthodox Muslim sa kasalukuyan, ay handa niyang bawiin ang kanyang mga sinabi at humingi ng paumanhin sa kanila. Itinanong niya ng may matinding diin kung sadyang napakalaki ba ng suliranin ng templo kaya naman pinili nilang manatili sa loob at panuurin na lamang na masira at mawasak ang buong mundo. Idinugtong pa niya na kung ang Shaolin ay maglilingkod lamang kay Buddha, habang ipinipikit ang mga mata sa paghihirap at pagkamatay ng lahat, hindi na ito nararapat pang manatili at magkaroon ng puwang sa buong Jianghu. Malinaw na inilahad ni Sorayang ang tunay na ibig sabihin ng kanyang naunang pahayag na kukunin at bawiin niya ang Shaolin Temple Plaka. Ang kilos na ito ay hindi lamang basta pagkuha ng bagay, kundi simbolo ng pagtawag sa kanila na harapin ang kanilang tungkulin at mawala ng karapatang taglayin ang ganitong dakilang pangalan. Kasabay nito ay nagsimulang nagmag-alab ang pulang chi sa paligid ni Sorayang, habang ibinababon niya ang kanyang alok. Inanyayahan niya ang mga namumuno na magpasya ng maayos. Mananatili ba silang nakakulong sa loob ng templo upang mag-alay lamang ng pagsamba kay Buddha, o kaya naman ay tatayo na at kikilos upang harapin at lutasin ang lahat ng krisis na sumasalanta sa kanilang paligid? Idinugtong pa niya ang kanyang tapat na pangako, kung piliin ng Shaolin ang pagkilos at pagtupad sa tungkulin, handa siyang lumuhad mismo sa harap ng abat, humingi ng paumanhin, at kilalanin ang karapatan ng templo sa lahat ng ito. Inidugtong niya na kung piliin ng Shaolin na manatili lamang sa pagdarasal at hindi kikilos para sa kapakanan ng mundo. Malinaw at walang pag-aalinlangan niyang ipinahayag ang kanyang huling pasya, habang mas lalong lumakas ang kanyang chi sa katawan na ipinapalabas sa buong paligid, na siya mismo ang pupuksa at sisira sa tanyag na plaque of Shaolin Temple. Sa gitna ng malakas na buhos ng hangin, makikita ang mga nakapaligid na nanlalaki ang kanilang mga mata sa hulat, habang sa isipan ni Jonggak ay hindi siya makapaniwala sa kanilang nakita, at ang buong pulutong ay sabay-sabay na tinamaan ng matinding pagkagulat, sa kabila ng takot at pagtataka, napagtanto niya na hindi ito anumang uri ng masamang panlilinlang, ang lahat ng nangyayari ay totoo at hindi may kakaila. Napansin at napagtanto niya na ang lakas at ang chi ni Sorayang ay mas nakakatakot pa kaysa sa sinumang kanilang nakilala,
ngunit sa kabila nito ay ang kanyang mga salita ay nakatuon lamang sa kapayapaan at kaligtasan ng buong mundo, dahil sa ganitong katapatan at tapat na hangarin, unti-unting napapaniwala at naaantig ang damdamin ng lahat ng nakikinig sa kanya. Inamin niyang bagaman marami sa mga sinabi ni Sorayang ay tila mapanganib at hindi angkop, hindi may kakaila na ang mga ito ay may katotohanan at tama ang kanyang mga punto. Ipinahiwatig niya na bagaman tama ang mga puntong inihayag, hindi pa ito ang tamang panahon at tamang sitwasyon upang talakayin ng mas malalim ang mga ganitong usapin. Sa gitna ng karamihan, biglang nagsalita ang isang matanda na sinasabing ang ganitong pagtatagpo ay talagang kakaiba, puno ng mga bagong bagay na hindi niya inaasahan. Inamin niya na ang lakas at kapangyarihan ni Sorayang ay sapat at higit pa upang tawagin siyang Great Demon, at kayang pantayan o higaitan pa ang sinumang matapang na mandirigma. Ngunit sa kabila ng ganitong katakutan at pagiging pinuno ng demonic path, nakikita at nararamdaman niya ang kanyang katapatan, dalisay na hangarin, at pagmamalasakit sa kapakanan ng lahat, tila mayroon pang ang pusong katulad ng kay Buddha na nakatago sa kanyang pagkatao. Muling inulit niya sa kanyang sarili na talagang kakaiba, hindi may kakaila, at lubos na kapansin-pansin ang ganitong pagkakabuo sa kanya. Biglang nanlalaki ang mga mata ni Sorayang, habang puno siya ng matinding pagkamangha. Sa kanyang sariling isip ay namangha siya sa tindi, ganda, at lawak ng kanyang naramdamang chi, at inamin niyang hindi niya kailanman napansin, naramdaman, o napagtanto ang ganitong antas ng kapangyarihan hanggang sa sandaling ito. Habang pinagmamasdan ng matanda ang mga pangyayari, ipinaliwanag niya na iyan lamang ang likas na takbo ng buong mundo. Ayon sa matandang kasabihan, kapag ang anumang bagay ay umabot na sa pinakadulo at sukdulan nito, tiyak na ito ay babaligtad at magbabago patungo sa kabaligtaran. Idinugtong pa niya na ang ganitong katotohanan ay madalas ding banggitin at ituro noon pa man ng isa sa pinakamahigpit at pinakamatapat na monghe ng Shaolin, na kilala sa kanyang hindi matitinag na paninindigan. Sa gitna ng nilalamon ng nag-aalab na pulang liwanag at mabilis na alon ng chi, sa kanyang isip ay napagtanto ni Sorayang na ang kanyang pinakamalalim at pinakamakapangyarihang 9 depths demonic arts ay unti-unting lumalabas sa kanyang katawan, at ang ganitong pangyayari ay dulot ng presensya at matinding kapangyarihan ng matandang monghe na nakatayo sa kanyang harapan. Sa likuran ni Sorayang, makikita ang mga mandirigma at kinatawan ng iba't ibang samahan na hindi makayanin ang tindi ng ching kumakalat sa paligid. Ang ilan ay nakahawak ng mahigpit sa kanilang dibdib. Ang iba naman ay nakayuko at hindi makatayo ng tuwid. Sabay-sabay silang nagsimulang umubo ng malakas at paulit-ulit, habang ang matinding pulang liwanag ay patuloy na tumatama sa kanila, at tila hinihila ito ang lahat ng hangin mula sa kanilang paligid. Sa gitna ng nag-aalab na pulang liwanag at mabilis na paggalaw ng hangin, nakakunot ng malalim ang noo ni Dumpil. Habang pilit na pinipigilan at sinusuri ang pangyayari, napagtanto niya na ang demonic chi ng young leader ay kumakalat ng labis na marahas, at puno ng mapanirang lakas sa buong paligid. Sa kabila ng mabilis at mapanganib na pagdaloy ng pulang chi sa paligid, nanatiling nakatayo ng tuwid si Jonggak, pinagtatagpo ang kanyang mga palad sa harap ng kanyang dibdib, tahimik ngunit malinaw niyang binigkas ang banal na salitang Amataba bilang panalangin, pagpapakumbaba, at paghingi ng gabay sa gitna ng lumalalang tensyon. Sa gitna ng nag-aalab na pulang liwanag, nakatayo ng matatag ang matandang monghe, itinaas niya ang kanyang kanang kamay at mula sa kanyang palad ay lumabas ang malawak at mapuputing alon ng liwanag na tila pumapawi sa galit ng paligid. Nakataas ang kanyang palad, habang ang makinis na liwanag ay tumatagos at tinutulak palayo ang mga pulang alon ng demonic chi. Sa gitna ng pagtutunggali ng dalawang magkaibang uri ng chi, napagtanto ni Sorayang na ang matandang monghe mismo na ang tanyag at kinatatakutang 9 depths demonic arts ay tila napakadaling pinagkawatak-watik at pinapawi ng mapayapang lakas na iyon. Ang matitinding pulang alon ay unti-unting nawawala at nagiging mahinang liwanag, habang hinahawi ito ng puting chi, at ang lupa ay hindi na gaanong nanginginig gaya ng dati. Kasabay nito ay nanlalaki ang kanyang mga mata sa matinding pagkagulat. Sa kanyang isip ay napagtanto niya na ito ang kauna-unahang pagkakataon matapos ang Demon Lord, na mayroong ibang tao na kayang gawing ganito kadali ang pagpapawalang bisa at pagpapakalat ng kanyang sariling demonic chi. Pinagmamasdan ng matandang monghe ng mabuti si Sorayang, napagtanto niya na bagaman tila kalmado at payapa ang pag-uugali ni Sorayang, mayroon itong natatagong pagmamadali at tiyak na ibang layunin na nais makamit. Inamin niya na totoo at dalisay ang hangarin ni Sorayang, ngunit hindi pa iyon ang kabuuan ng kanyang nais,
at ang ganitong pagiging kakaiba ay lalong nakapukaw ng kanyang atensyon at pagkamangha. Nakatayo ang matandang monghe, na kilala bilang Arhat Fist God Venerable na si Joksong, habang sinabi niya na akala niya noong una ay ang matandang kakilala niyang si Lee Cheonsang ang kanyang kaharap, kaya naman tinanong niya kung si Sorayang ba ay kanyang disciple at tagapagmana ng kanyang sining. Sa likuran ng templo, makikita ang matatayog at matutulis na tuktok ng mga bundok, na napapalibutan ng lunti ang mga puno at halaman. Habang patuloy na pinapawi ng mapuputing alon ng chi ang matitinding pulang liwanag ng demonic arts, hindi mapigilan ni Joksong na humajijek ng bahagya at ipahayag ang kanyang pagkamangha. Inamin niya na bagaman nakakatakot at puno ng mapanirang lakas ang ganitong uri ng sining, hindi may kakaila ang tindi at galing nito. Nakatayo si Joksong, habang mahigpit niyang hawak at hinahawakan ang kanyang sariling braso, tila nararamdaman pa rin niya ang init at bigat ng chi kanyang hinarap, at inihambing niya ang karanasan na parang isinawsaw ang kanyang mga kamay sa nag-aalab na apoy. Lubos siyang namangha at hindi makapaniwala sa tindi at nakagugulat na lakas na taglay ni Sorayang. Idinugtong pa niya na kung sakaling nagtagumpay pa si Sorayang na makabisado ang isa pang antas ng demonic art, tiyak na hindi na niya ito mapipigilan at mapapamahalaan pa, at hindi na siya makakayang harapin ang ganitong antas ng kapangyarihan. Tumingin ng masinsinan si Sorayang kay Joksong, at sa kanyang pagtataka ay itinanong niya kung sino nga ba ang kanyang kaharap. Sumagot naman si Joksong, nang may mahinahong ngiti at pagiging prangka, na sinasabing hindi ba ito halata, at siya ay isa sa mga monghe ng Shaolin. Nakita ni Jonggak si Joksong, at agad siyang yumuko ng bahagya bilang tanda ng paggalang, habang inihahandog ang kanyang pagbati sa tanyag na si Venerable Joksong. Sumagot naman si Joksong nang may banayad na ngiti, na sinasabing matagal na silang hindi nagkikita, habang si Sorayang ay nanatiling tahimik. Nanlalaki ang mga mata ni Sorayang at may pawis na tumulo mula sa kanyang pisngi nang bigla niyang matukoy ang tunay na pagkakakilanlan ni Joksong. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang kaharap ay walang iba kundi ang tanyag na Arhat Fist God Joksong. Ngunit hindi nagpahuli si Joksong. Tumawa siya ng malakas at puno ng sigla, at tinawag na katawa-tawa at hindi nararapat ang ganitong titulong Fist God para sa kanya. Habang tinawag naman niyang Young Demonic Dragon si Sorayang, idinugtong pa niya ang kanyang tanong kung ano ang nagbibigay karapatan kay Sorayang na isipin na ang ganitong dakilang titulo na Fist God ay angkop at nararapat lamang para sa kanya. Habang dahan-daw ang naglalakad si Joksong sa gilid ni Sorayang, napagtanto niya na napakabihira ng ganitong uri ng demonic martial artist, isang taong nagsasalita ng kapayapaan at may malalim na pagkaunawa sa takbo at katotohanan ng mundo. Inamin niya na hindi niya akalain na mayroon pang ibang demonyong mandirigma na katulad ni Lee Cheonsang, at napagtanto niyang mali ang kanyang dating paniniwala na isa na lamang ito. Naramdaman at napagtanto niya na ang demonic chi na taglay ni Sorayang ay sobrang tindi at napakalakas, kaya naman natatakot siyang baka makapinsala at makasama ito sa mga monghe na naninirahan sa loob ng templo. Lumingon si Joksong nang may banayad ng ngiti, at iminungkahi niya na kung nais pa nilang magpatuloy ng usapan, mas mainam na gawin na lamang ito sa loob ng kanyang tahanan upang maging mas maayos at ligtas ang kanilang pag-uusap. Sa ibang tagpo, sa gitna ng malawak na kaparangan na puno ng namumukadkad na mapuputing bulaklak, makikita si Dam Seyong, habang nakatanaw sa malalayong bundok at matatayog na palasyo ng templo. Sa kanyang isip ay napagtanto at nagtataka siya kung iisa lamang ba ang lahat ng ito. Sa gitna ng malawak na taniman ng mga mapuputing bulaklak, makikita ang isang natatanging halaman na namumukadkad ng may halong kulay rosas, dilaw, at lila. Kakaiba ang ganda nito kumpara sa lahat ng nakapaligid. Sa pagmamasid ni Dam Seyong ay napagtanto niya na bagaman iisa lamang ito ay napakaganda, espesyal, at puno ng buhay. Lumingon si Dam Seyong sa kanyang likuran at ibinahagi niya ang kanyang karanasan na mayroong malalim na aral na matututunan sa pag-aalaga ng mga halaman. Ayon pa sa kanya, sa simula ay akala ng lahat na sapat na ang pagdidilig upang lumaki at mabuhay ang mga ito, ngunit sa paglipas ng panahon ay mapagtatanto na hindi iyon ang buong katotohanan. Sinabi niyang ang pagdidilig ay pinakamababang kailangan lamang, at kailangan din ng mga halaman ng matabang lupa, sapat na liwanag, at higit sa lahat, ang iyong sariling oras, pagod, at tapat na pagkalinga upang maabot nila ang kanilang buong ganda at lakas. Napagpasyahan niyang sapat na ang ganda at kahalagahan nito upang ailay bilang regalo sa pinuno ng Shaolin Temple. Umaasa siya na ang bulaklak na ito ay makakatulong upang lalong palalimin at patatagin ang dalisay na puso at pananampalataya ng abad.
Tumingin ng mahinahon si Dam Seyong kay Gong Yachi, itinanong niya kung nagugustuhan ba at mahilig na si Gong Yachi sa pag-inom ng tsaa. Dahan-daang ibinubuhos mula sa tsarera patungo sa isang puting tasa, habang naririnig ang mahinang tunog ng pagdaloy nito. Itinanong ni Dam Seyong kung anong uri ng tsaa ang mas gusto ni Gong Yachi. Ngunit sumagot naman si Gong Yachi na ayos lang sa kanya kahit anuman, hindi siya mapili, at kahit mura pa ang dahon ng tsaa at malamig pa ito ay matatanggap at maiinom niya ng walang reklamo. Nakaupo sila nang magkaharap sa loob ng isang payapang silid, tumawa ng mahinahon si Dam Seyong at sinabing kitang-kita na talagang bata pa si Gong Yachi, dahil kapag tumatanda na ay unti-unting nagiging mapili at masinop na sa mga bagay, katulad na rin ng pagpili ng tsaa, ibinahagi rin niya na ang paborito at kinagigiliwan niyang inumin ay ang Longjing tea. At nang matanggap ito ni Gong Yachi ay napansin niyang napakabango at napakaganda ng amoy nito. Hinawakan ni Dam Seyong ang kanyang tasa, habang seryoso ang kanyang tono, inamin niya na narinig niya na ang kanyang mga tauhan at nasasakupan ay naging masungit at magaspang ang pakikitungo kay Gong Yachi noong una. Kaya naman itinanong niya kung ilang araw na silang nagkakasundo at nagkakaroon ng ganitong pagkakataon, maikli at diretsahan namang sumagot si Gong Yachi, na 5 araw na ang nakalipas mula noon. Napuno ng pagkabigla si Dam Seyong nang malaman niyang 5 buong araw na nakakulong si Gong Yachi sa isang silid na walang kahit anong liwanag at sikat ng araw, habang si Gong Yachi ay tumango at diretsahang kinumpirma ang sinabi ni Dam Seyong nang walang pag-aalinlangan at pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ibinaba ng bahagya ni Dam Seyong ang kanyang tasa, at ang kanyang mukha ay naging seryoso, nangako siya na pagkatapos nilang mag-usap ay ipapatawag niya ang kanyang mga tauhan at pipilitin silang humingi ng tawad kay Gong Yachi, dahil malinaw na nagkamali sila at nagkasala sa hindi maayos na pagtrato sa isang bisita. Nanatiling tahimik si Gong Yachi at nakatingin ng seryoso, habang walang sinabi sa sinabi ni Dam Seyong. Iminungkahi ni Dam Seyong na sabihin na ni Gong Yachi kung ano ang tunay na nais niyang pag-usapan at ang dahilan ng kanyang pagpunta. Ngunit sumagot muna si Gong Yachi na mayroon siyang nais itanong bago ang lahat, at si Dam Seyong naman ay tumugon na handa siyang makinig lalo na kung ito ay may kinalaman sa samahan at sekta ni Gong Yachi. Tumingin ng diretso si Gong Yachi kay Dam Seyong, at diretsahan niyang sinabi na hindi iyon ang kanyang nais itanong. Sa kabilang banda, bahagyang ikinunot ang kanyang noo at nagpakita ng pagtataka si Dam Seyong at hindi agad na intindihan kung bakit hindi iyon ang pinag-uusapan. Ipinaliwanag ni Gong Yachi na naglabas na sila ng anunsyo na magsasara muna ang kanilang samahan, at ipinapalagay niyang tumigil na rin ang mga pag-atake, ngunit idinagdag niya na hindi iyon ang bagay na talagang nakapukaw ng kanyang atensyon at pagtataka. Sumagot si Dam Seyong at itinanong niya kay Gong Yachi kung ano ang mangyayari kung sakaling hindi niya itinigil ang mga pag-atake. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Gong Yachi, at sinabi niyang kung mangyayari iyon, kailangan lamang niyang baguhin at ayusin ang kanyang dating pagtingin at pagkilala kay Dam Seyong. Idinugtong pa niya na napakahalaga ng ganitong uri ng pagkaunawa lalo na't siya ang namumuno sa isang intelligence organization at samahang nag-iipon at nagsusuri ng impormasyon. Tumawa ng bahagya si Dam Seyong, ngunit may halong paghamon ang kanyang tingin, habang nakatingin ng masinsinan kay Gong Yachi. Itinanong niya kung iyon na lamang ba ang inaakala nitong buong kakayahan at kaya niyang gawin. Puno ng katapangan at hindi natitinag na katiyakan si Gong Yachi, sinabi niya ng diretsahan at walang pag-aalinlangan niyang kinumpirma ang sinabi ni Dam Seyong. Dahan-daang ngumiti si Dam Seyong ng bahagya. Sa kanyang isip ay napagtanto niya na ang kanyang kaharap ay walang iba kundi ang tagapagmana ng House Sect, lalo siyang namangha nang makita niyang bagaman nag-uusap sila ng magkaharap at nag-iisa lamang, hindi man lang bakas ng kabaw at pangamba ang makita sa kilos at mukha ni Gong Yachi, nanatili itong kalmado at puno ng dignidad. Sa kanyang pagsusuri ay napagtanto niya na si Gong Yachi ay likas na matapang at hindi natatakot sa anumang pagsubok, at higit sa lahat, napakatibay at hindi matitinag ang kanyang mga prinsipyo at pinaniniwalaan. Sa kanyang pagsusuri ay napagtanto niya na bagaman napakatibay ang mga prinsipyo ni Gong Yachi, mayroon din itong kakayahang maging malambot at umangkop sa pag-iisip. Walang pag-aalinlangan niyang kinilala na si Gong Yachi ay tunay na may likas na talino at pambihirang kakayahan. Sa isang payapang silid na nakatayo sa ibabaw ng lawa, na napapalibutan ng luntiang mga puno at makinis na tubig, inanyayahan ni Dam Seyong si Gong Yachi na itanong na ang anumang nais niyang malaman. Tinanong ni Gong Yachi kung mayroon silang tumpak na impormasyon tungkol sa kasalukuyang ginagawa at kilos ng young leader. Sinabi ni Dam Seyong na tiyak na alam niya ito,
nakatanggap siya ng ulat na nasa paligid na ito ng Dengfeng County, Henan, at sa kanyang palagay ay narating na rin ito ang Mount Song sa kasalukuyan. Napansin ni Dam Seyong na hindi man lang nagulat si Gang Yachi, kaya naman itinanong niya kung alam na ba nito na patungo si Sorayang sa Shaolin Temple, o kung nahulaan o inasahan na niya ang ganitong mangyayari. Sumagot naman si Gang Yachi na alam na niya ito, at nakatanggap na siya ng ulat bago pa man siya dumating at kumatok sa pinto ni Dam Seyong. Tinanong naman ni Dam Seyong kung bakit niya naisip itanong, kung nag-aalala ba siya para sa kaligtasan ni Sorayang. Habang maingat na ibinubuhos ni Dam Seyong ang mga dahon ng Longjing tea mula sa lalagyan patungo sa tsarera, tinanong siya ni Gang Yachi kung alam ba niya ang tunay na dahilan kung bakit gumagawa at naglalakbay ng ganoon si Sorayang. Inamin ni Dam Seyong na hindi siya lubos na tiyak, batid lamang niya na tila may ipinaglalaban at hinahanap na katotohanan si Sorayang, ngunit hindi na niya masyadong inisip at pinagtuunan ng pansin ang bagay na iyon. Sa labas, bumubuhos ng malakas ang ulan sa makapal na kagubatan, kung saan ang mga patak ay tumatama ng tuloy-tuloy sa malalaking sanga at lunti ang dahon ng matatandang puno. Nagtanong si Gang Yachi kung alam ba ni Dam Seyong ang buong katotohanan. Sumagot naman si Dam Seyong ng may katiyakan, hindi siya magiging mangmang kung hindi niya ito malalaman, lalo na't ilang buwan na silang nagtutulungan at nagkakakilala ng lubusan sa isa't isa. Nagtanong si Dam Seyong kung ano ba talaga ang hinahangad at sinusubukang makamit ni Sorayang. Ipinaliwanag ni Gang Yachi na si Sorayang ay nagsisikap gawin ang eksaktong bagay na dati ring sinubukan ni Dam Seyong na gawin sa kanya, isang bagay na puno ng kahulugan at may malalim na kaugnayan sa kanilang nakaraan at kasalukuyang paglalakbay. Tumingin ng seryoso si Gang Yachi, buo ang kanyang paniniwala na ang gagawin ni Sorayang ay magtutulak sa Righteous Heavenly Alliance patungo sa bingit ng kapahamakan at pagkawasak. Habang hawak ni Dam Seyong ang kanyang tasa ng tsaa at nakakunot ang kanyang noo, napaisip siya kung paano magiging posible ang ganitong pangyayari, at nagtanong kung kaya bang mapapapayag at mapapapanig sa kanya ang Shaolin Temple upang magawa niya ito, ngunit sa kabila ng pagdududa, matatag na sinabi ni Gang Yachi na naniniwala siyang magiging posible ito, mayroong paraan at pagkakataon na mangyari ang lahat ng iyon. Isang tingin sa mata ni Dam Seyong, habang nakatuon ang kanyang tingin kay Gang Yachi, habang sa kanyang isipan ay puno ng lalim at pag-iisip, habang sinusuri ang bigat at katotohanan ng sinabi ni Gang Yachi. Ang nagliliwanag na bulaklak ng Shaolin, na kilala bilang pinakamaliwanag na bituin ng wasto at kagalang-galang na merem, at ang nakakatakot na ulo ng dragon na sumisimbolo sa demonic path H's demonic cult. Sa kanyang pagsusuri ay napagtanto niya na kung magsasama at magtutulungan ang dalawang ganitong magkalabang puwersa, hindi na maituturing na imposible ang anumang bagay, kasama na ang pagbabago ng kapalaran ng buong Righteous Heavenly Alliance. Hindi makapaniwala si Dam Seyong sa naiisip na pagtutulungan ng Shaolin at ng demonic cult. Sinabi niyang hindi niya maipagpalagay na maaari pang magsama ang dalawang puwersang matagal nang magkaaway at magkalaban ng paniniwala. Tumingin naman si Gang Yachi ng seryoso at itinama ang kaisipan ni Dam Seyong, kung ang tinutukoy ay ang dating demonic cult na puno ng karahasan at paghihiganti, tiyak na hinding-hindi iyon mangyayari noon pa man. Sinabi niya na iyon din mismo ang dahilan kung bakit siya nababahala at nag-aalala. Dahil ang mga bagay na hindi natin inaasahan ay siyang madalas na nagdudulot ng pinakamalaking pagbabago at panganib. Sa gitna ng patuloy na pagbuhos ng malakas na ulan, ipinaliwanag ni Gang Yachi na ang demonic cult sa kasalukuyan ay hindi na katulad ng kung ano ang naaalala at kilala ni Dam Seyong noon pa man. Idinugtong pa niya na bagaman tiyak na magugulat ang lahat na malaman nilang magkakampi na ang Shaolin at ang demonic cult, hindi naman iisipin ng karamihan na nagkamali ang desisyon ng Shaolin Temple, dahil binago na ng young leader ang buong tingin at larawan ng demonic cult. Tumingin siya ng seryoso at nagtanong kung sa tingin ba ni Dam Seyong ay may kakayahan pa ang Righteous Heavenly Alliance na pigilan at harangin ang pinagsamang lakas at sabay na pag-atake ng dalawang napakalaking puwersang ito. Nakakunot ang noo ni Dam Seyong at puno ng pagtataka ang kanyang tingin, habang nakatingin kay Gang Yachi, tinanong niya kung ano ba talaga ang ibig sabihin at nais patunayan ni Gang Yachi. Ipinahayag ni Gang Yachi na siya ang taong tumulong at nagbigay daan upang makamit ng young leader ang kanyang pag-angat at tagumpay. Ipinahayag niya ng may katiyakan na dahil sa kanya nagawang maging isang demonic martial artist na kinagigiliwan at pinupuri ng buong publiko si Sorayang. Lumingon ng bahagya si Dam Seyong, at ang kanyang mukha ay nananatiling seryoso, habang tinitingnan si Gang Yachi.
naghintay siya ng karagdagang detalye at nagtanong kung ano ang kasunod at kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng iyon. Bahagyang nakakurba ang mga labi ni Gang Yachi sa isang banayad ngunit puno ng lihim ng ngiti. Ibinahagi niya ang kanyang matagal ng pinag-iisipan na balak na lumipat ng panig at sumama sa kabilang puwersa. Tumingin ng diretso at puno ng kahulugan si Gang Yachi, tinanong niya si Dam Seyong kung mayroon ba itong kagustuhan at pagnanais na maging warhorse at pangunahing sandigan at tagapaglingkod ng Hao Sect. Sa tuktok ng matayog na bundok, makikita ang isang sinaunang templong gawa sa kahoy at bato na napapaligiran ng matatayog na puno ng pino. Sa likuran nito ay ang mga bundok na tila nakabalot sa malambot na hamog at kulay rosas na liwanag ng paglubog ng araw. Nakatayo si Sorayang sa gilid ng bangin, habang nakatanaw sa malayo, habang si Joksong ay nakaupo ng tahimik sa ibabaw ng banig na kawayan, nagtanong si Joksong kung hindi ba ito kahanga-hanga, ngunit nanatiling tahimik si Sorayang, ibinahagi rin ni Joksong na hindi niya kailanman inakala na darating ang araw na kailangan niyang lisanin ang templong naging tahanan niya sa mahabang panahon. Sinabi niya na hindi kailanman maiintindihan ng sinuman ang tunay na ganda at halaga ng isang bagay kung hindi ito malalim na mararanasan. Ibinahagi ni Joksong na labis niyang nagnanais na marinig ang mga tunog ng kanilang pagsamba at pagsasanay, ngunit ang tunay na dahilan kung bakit pinili niyang manirahan sa labas ng Shaolin Temple ay ang kanyang pagnanais na huwag magkaroon ng anumang impluwensya at maapektuhan ang pag-iisip at paglago ng mga kabataang nag-aaral doon. Ibinahagi ni Joksong ang kanyang pagsusuri na habang tumatanda ang isang tao, unti-unting nagiging makitid at limitado ang kanyang pananaw. Kapag nagsimula na silang maniwala na dahil sa kanilang karanasan ay naiintindihan na nila ang takbo ng buong mundo, iyon na rin ang sandaling akala nila ay alam na nila ang lahat ng bagay. Ibinahagi niya ng tapat na bagaman siya ay monghe, mas malalim at mas matindi ang kanyang pagkagusto at pagtuon ng pansin sa martial arts kaysa sa mga aral at landas ng Budismo. Idinugtong pa niya na kung sana ay naging kabaligtaran ang kanyang pagkatao at prioridad, tiyak na naitama na sana niya ang lahat ng pagkakamali na kanyang nagawa noong nakaraan. Ipinaliwanag ni Joksong na iyon din mismo ang pangunahing dahilan kung bakit pinili niyang manirahan ng mag-isa sa labas ng templo, ayaw niyang maimpluwensyahan at mabago ang pananaw ng mga kabataang monghe na nakatingin sa kanya bilang isang alamat at dakilang huwaran, ayaw niyang ang kanyang mga pagkukulang at maling pananaw ay maging gabay ng mga nais pa lamang matuto at lumago. Ibinahagi niya na anuman ang sabihin at isipin ng buong Jiangho tungkol sa Shaolin, ang samahan ay mananatiling tapat sa sarili nitong tunay na kalikasan at hindi magbabago. Idinugtong pa niya na hindi nilikha ni Bodhidharma ang tanyag na muscle changing and mirror washing classic upang maging mahusay lamang ang mga tagasunod nito sa pakikipaglaban at pamumugot, mayroon itong mas malalim at dakilang layunin na nakalimutan na ng karamihan. Lumingon ng bahagya si Sorayang at nakatitig ng masinsinan kay Joksong. Sinabi niyang tila katulad ito ng ginawa ni Joksong, na kung paanong iniwan niya ang templo, tila iniwan na rin ng Shaolin ang buong mundo ng Jiangho. Tinanong pa niya kung ito ba ay dahil sa takot na madala at masira ng masasamang impluwensya at maling pananaw ng iba ang tunay na diwa ng samahan. Kasabay nito ay makikita si Joksong na masiglang tumatalon, habang hawak ang dalawang sisidlan na bagay. Tumatawa siya ng malakas at biglang nagtanong kay Sorayang kung gusto ba nito ang green tea. Si Sorayang naman ay nanatiling nakatingin sa kanya na puno ng pagtataka. Napansin niyang hindi nakikinig at sumusunod sa daloy ng usapan si Joksong, at lalo siyang nagtaka kung kailan pa ito nakakuha at nakapaghanda ng green tea na inumin. Napagtanto ni Joksong na ang inuming ito ay dumaan sa mahusay na pagbuburo at nasa perpektong kalagayan na, sadyang angkop at napakasarap na ihain para sa isang panauhin. Nakaupo sila ng magkaharap sa mesa. Hawak ni Sorayang ang mangkok at nagtanong ng may pag-aalala kung maayos at pinahihintulutan ba para sa isang monghe na uminom ng ganoong uri ng inumin. Sumagot naman si Joksong ng may katiyakan na may tiyak at mabigat na dahilan kung bakit niya pinili na lisanin ang Shaolin Temple, kaya naman hindi na siya nakatali sa mga dating alituntunin at pagbabawal. Inilapit agad ni Sorayang ang mangkok sa kanyang bibig at inubos ito ng mabilis at sa isang lagukan lamang, habang ang tunog ng pag-inom ay naririnig sa paligid. Napailing at pinagsabihan siya ni Joksong, na hindi raw ito ang tamang paraan ng pag-inom, dapat daw ay dahan-dahan itong tikman at damhin ang bango at lasa nito upang lubo na maunawaan ang halaga ng inihandang inumin. Pagkatapos na matikman ni Sorayang ang kanyang inumin ay dahan-dahan siyang ngumiti, habang sinasabing napakasarap ng inumin, sumagot naman si Joksong ng may malawak na ngiti at pagmamalaki habang hawak ang sisidlan.
sinabi niyang hindi iyon nakapagtataka, sapagkat 30 taon na niyang pinaghuhusayan at pinagpapakinis ang sining ng paggawa nito, kaya naman tiyak na magiging perpekto ang lasa nito. Ibinahagi ni Jok Song na noong simula pa lamang siya, marami siyang nagawang kakaiba at hindi magandang kalidad ng inumin. Sinabi naman niya na maswerte siya dahil hindi niya naranasan ang pinakamasasama rito, dahil si Lee Cheon-sang ang napilitang tikman at inumin ng mga pinakamasahol at hindi maayos na mga timpla noon pa man. Nagbalik tanaw si Jok Song sa nakaraan, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang harapan, puno ng malalim na pag-iisip at alaala ng nakaraan. Ang mukha ni Lee Cheon-sang ay puno ng pagkadismaya at matinding hindi pagsang-ayon, habang nakatingin sa harap, inamin niya na iyon ang pinakamasahol at pinakamasamang inumin na kanyang natikman sa buong buhay niya. Galit na inihayag ni Jok Song na kung hindi niya gusto ang lasa ay huwag na lamang itong inumin, inidagdag pa niya hindi raw dapat isipin na madali at walang hirap ang proseso ng paggawa nito. Sa kasalukuyan, tumingin si Sorayang ng may pagtataka, tinanong niya si Jok Song kung kilala ba nito ng lubusan ng taong binanggit na si Lee Cheon-sang. Nakapikit ng bahagya si Jok Song, habang iniaangat ang mangkok, buo niyang kinumpirma na kilala nga niya si Lee Cheon-sang, ngunit idinugtong din niya na hindi naman sila naging malapit at matalik na magkaibigan noon pa man. Mula sa kanyang pwesto, nakatingin lamang si Jok Song sa likuran nito at naaalala na noong una pa lamang niyang nakita si Lee Cheon-sang, agad siyang naniwala na ito ay lalago at magiging isang kinatatakutang nilalang, lalo pa niyang inisip na maaari pa itong umabot sa antas ng pagiging isang demon god, na maihahambing pa sa pinakauna at pinakamakapangyarihang heavenly demon na nakilala sa kasaysayan. Ibinahagi niya na noong una niyang nakita ang potensyal ni Lee Cheon-sang, na pagtanto niyang maaaring kailangan niyang patayin si Lee Cheon-sang bago pa man ito maging ganap na banta sa lahat, idinugtong pa niya na kahit hindi siya kailanman pumatay, kahit pa sa mga pinakamasasamang nilalang, na si Lee Cheon-sang na lamang ang tanging taong napag-isipan niyang alisin sa mundo. Habang dahan daw ang ibinubuhos ang mainit na inumin mula sa sisidlan patungo sa mangkok, naririnig ang mahinang tunog ng pagdaloy ng likido. Itinanong ni Sorayang kung nagkaroon ba ng labanan at pagtutuos sa pagitan nila noon, matatag na sumagot si Jok Song na hindi sila naglaban, at agad na sumunod ang tanong ni Sorayang kung bakit hindi iyon nangyari. Napapikit ng mariin at fumagalpak ng tawa ng malakas si Jok Song, sa gitna ng kanyang pagtawa ay ibinahagi niya ang simpleng dahilan kung bakit hindi siya nagtangkang makipaglaban noon, hindi siya tiyak kung siya ba ang mananaig at kung siya ang matatalo. Hawak ni Sorayang ang kanyang mangkok at nakikinig ng mabuti habang patuloy na nagkukwento si Jok Song. Ibinahagi niya na talagang pambihira at kahanga-hanga ang kakayahan ni Lee Cheon-sang, na kahit siya na kinikilala at pinupuri bilang hindi matatalo ay natakot pa ring maaaring siya ang mamatay kung magsasagupa sila, na natiling tahimik at walang masabi si Sorayang. Humarap sila sa walang hanggang kalangitan na nababalot ng makapal na hamog at gininto ang liwanag ng paglubog ng araw. Nakatingin si Jok Song ng malalim sa malayo at napagtanto na marahil sa mismong sandaling ito, si Lee Cheon-sang ay nakatayo na sa isang mas mataas na pwesto, mula roon ay pinagmamasdan niya ang buong mundo ng may mas malawak at mas malalim na pananaw kaysa sa sinuman. Sa ibabaw ng makinis na lamesang gawa sa kahoy, makikita ang mangkok na may natitira pang mainit na likido na nagniningning sa liwanag, sa likuran nito ay ang mga sisidlan na nagamit na sa kanilang pag-uusap. Nagtanong si Sorayang kung hindi ba ang Shaolin Temple ay nakatuon at nagsisikap na isabuhay ang dakilang aral ng Mahayana. Sumagot si Jok Song na hindi man lubos na ganap, sa pangkalahatan ay iyon nga ang kanilang layunin at hangarin. Pagkatapos ay muling nagtanong si Sorayang, kung gayon, bakit hindi kumilos at gumawa ng anumang hakbang si Jok Song kaugnay ng Righteous Heavenly Alliance. Ibinahagi ni Jok Song na narinig at lubos niyang naunawaan ang lahat ng sinabi ni Sorayang kanina pa lamang, lalo na ang tungkol sa tunay na kalagayan at suliraning kinakaharap ng Shaolin Temple. Ibinahagi niya ang kanyang hinala na baka masyadong mahigpit, masyadong mapanghusga, o masyadong matigas ang naging pananaw at salita ni Sorayang sa mga bagay na may kinalaman sa Shaolin. Ipinaliwanag ni Jok Song nang may katapatan na ang Shaolin ay mayroon ding sariling mga suliranin at hamon na kinakaharap, para sa mga kabataang nag-aaral at tumatanggap ng mga aral sa loob ng templo. Ang buong samahan na iyon ang kanilang buong mundo, ang tanging tahanan at katotohanang kilala nila. Pagkatapos nito ay tiyak na kinumpirma ni Sorayang na lubos niyang nauunawaan at alam ang lahat ng iyon.
Tinanong ni Joksong si Sorayang kung sa tingin pa rin ba nito ay nararapat at kailangan pang makialam at mamagitan ang Shaolin sa mga gawain ng labas na mundo, kahit na tiyak at malinaw na mapapahamak at masasaktan ang mga kabataang tinatawag niyang mga anak ng templo. Tumingin ng mariin at seryoso si Sorayang habang itinatama ang pagkakaintindi ni Joksong, sinabi niyang huwag baluktutin at baguhin ang kanyang sinabi upang takpan at lituhin ang tunay niyang punto. Ipinaliwanag niya na ang nais lamang niyang iparating ay ang katotohanang ang Shaolin ay mayroon ding sariling mga tungkulin at pananagutan na kasalukuyan nilang napapabayaan at hindi na nagagampanan ng maayos. Tinawag ni Joksong si Sorayang sa tawag na Young Demonic Dragon, at ipinahayag ang kanyang kagustuhang magtanong ng masinsinan sa kanya. Tinanong ni Sorayang kung anong uri ng pananagutan ang nagtutulak kay Sorayang na hanggaring patatagin ang buong mundo, at kung wala ba itong anumang nakatagong masamang hangarin at mapanlinlang na layunin sa likod ng pagnanais na magkaroon ng kaayusan. Sa huli, hiniling niya kay Sorayang na sabihin ng tapat kung ano nga ba talaga ang tunay niyang nais at pinagsisikapang makamit. Nanatiling tahimik si Sorayang at tila nag-iipon ng buong lakas ng loob bago ibunyag ang kanyang tunay na layunin. Tumingin ng diretsyo at walang pag-aalinlangan si Sorayang, ibinalita niya ng buong katapangan na ang kanyang tunay na layunin ay paksain ang pinuno ng Righteous Heavenly Alliance. Idinugtong pa niya na nais niyang mamatay kasama nito ang lahat ng tiwaling matatanda na namumuno rito at nagnanakaw ng dangal at kapangyarihan ng samahan. Tinanong ni Joksong kung ano ang dahilan ng ganitong matinding hangarin, sumagot si Sorayang na marami siyang pinagbabatayan, bukod pa sa sariling pagtatanim ng galit. Kailangang magkaroon ng balanse sa pagitan ng orthodox at unorthodox Muslim upang magkaroon ng tunay na kapayapaan sa buong lupain ng Zhongyuan. Muling nagtanong si Joksong kung paano makapaghahangad ng kapayapaan ang isang taong kilala bilang tagapagsanay ng demonic martial arts, na tila hindi magkatugma ang kanyang pagkatao at layunin. Sa isang seryosong tingin sa mukha ni Sorayang, ibinahagi niya ang tanging salitang bumubuo sa pinakabuod ng kanyang pagsisikap, ang kalayaan. Naunawaan niya na ang paghahangad ng kapayapaan ay hindi lamang para sa mundo, kundi may malalim na layunin para sa sarili. Naghahangad siya ng kaayusan at katahimikan upang siya ay makapamuhay ng malaya, walang hadlang, takot, o pang-aapi mula sa sinuman. Sa ibang tagpo, makikita ang isang ilog na mabilis at malayang dumadaloy sa pagitan ng mga makinis na bato, habang ang tubig ay nagbubuga ng hamog na sinasagap ng gininto ang liwanag. Ang mga luntiang dahon ay sumasayaw kasabay ng hangin sa gilid ng batis, at walang anumang hadlang ang pumipigil sa pagtuloy ng tubig patungo sa mas malawak na karagatan. Ito ang eksaktong larawan ng kalayaang hinahangad ni Sorayang, ang pagiging malaya mula sa mga tanikala ng kasakiman, tiwaling kapangyarihan, at maling pananaw na pumipigil sa pag-unlad ng lahat. Sa harap nila ay ang walang hanggang kalawakan ng kabundukan, kung saan ang matatiyog na tuktok ay tila lumulutang sa makapal at mapuputing hamog na dahan-daw ang gumagalaw kasabay ng hangin, walang ibang naririnig kundi ang marahang ihip ng hangin. Tinanong ni Sorayang kung ang kanyang ibinahagi ay sapat na upang masagot ang lahat ng katanungan ni Joksong. Inamin ni Joksong na labis siyang namangha at nagulat sa kanyang narinig. Idinugtong pa niya na bagaman pinili niyang huwag makialam sa mga gawain ng Jianghu, nananatili pa rin siyang tunay na monghe ng Shaolin. Sa huli, sinabi niya na kahit ganoon paman, labis siyang nagpapasalamat na ibinahagi ni Sorayang sa kanyang tunay na damdamin at kaisipan ng walang pagtatago. Ibinahagi niya na kung sasagutin lamang ni Sorayang ang isa pang huling tanong, ibubunyag niya ang tunay na dahilan kung bakit hindi makapamagitan at makialam ang Shaolin sa mga gawain ng Jianghu sa kasalukuyan. Ipinangako niya na gagawin niya ang lahat upang mapaniwala at mapapayag ang abot o ang pinuno ng templo, upang muling makialam at makapaglingkod ang Shaolin sa labas na mundo. Matapos marinig ang ganitong pangako, nanatiling tahimik si Sorayang. Mula sa dulo ng sisidlan ay dahan-daw ang nahulog ang isang patak ng likido, na lumikha ng malinaw at bilog na alon sa ibabaw ng tahimik na inumin. Puno ng matinding pagtataka at pagkalito si Joksong, habang ibinahagi niya ang kanyang hindi maipaliwanag na damdamin, na sa kabila ng pagiging tagapagsanay ng demonic arts, tila nakikita at naamoy pa rin niya ang tunay na diwa at katangian ng Shaolin martial arts sa bawat galaw at kakayahan nito. Tinitigan ng maigi ni Joksong si Sorayang, at sa kanyang pagsusuri ay napansin niya ang isang bagay na lubos na nakapagtataka. Sa kabila ng pagiging madilim at nakakatakot ng ominous demonic arts na ginagamit ni Sorayang, malinaw pa rin niyang nakikita ang mga bakas at katangian ng Dark Shadow Chi.
isang kapangyarihang hindi dapat mapagsama sa ganitong paraan. Si Sorayang ay nanatiling nakatingin ng walang kibo, ngunit namuo ang pawi sa kanyang pisngi, at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagkagulat at pagkabahala sa kung paano nalaman ni Joksong ang ganitong lihim. Biglang nagbago ang buong paligid, ang matinding liwanag ay bumalot sa katawan ni Joksong, habang ang tunog ng kapangyarihan ay umalangaw-ngaw sa buong lugar. Tinitigan ni Joksong ng mariin at puno ng pagtatasa si Sorayang, ibinuhos niya ang kanyang pinakamahalagang tanong, sino nga ba talaga si Sorayang?